I'm making this video to inform everyone that my father, Arnie Teves, has been kidnapped earlier today at around 8 p.m. Timor-Leste time and picked him up. Yan ang naging salaysay ni Axel Teves, anak ni dating Congressman Arnie Teves Jr. sa isang Facebook video pagkarang aristuhin ang dating kongresista sa kanyang tinitirhan sa Timor-Leste. Sa isa pang video na ipinost nito, kitang-kita ang ginawang pag-aresto sa kanyang ama. Sa video, makikita si Teves na nakayakap sa isang lalaki na ayon sa kampo nito ay abogado raw ni Teves na si Dr. Hausera. Ayon kay Atty. Ferdinand Tupacio, naghain na ng petisyon para sa habeas corpus ang kampo ni Teves sa Timor-Leste bilang isa sa kanilang mga legal remedies. Wala daw warrant of arrest o nasabing dahilan ng mga otoridad kung bakit nila inaresto si Teves. Kasalukuyan daw ngayong nakaditain si Teves at ang kanyang abogado sa compound ng Ministry of the Interior sa Dili, Timor-Leste. Walang dahilan para arestuhin si Teves ayon kay Tupacio dahil hindi raw kinatigan ng korte ang extradition request ng Philippine government at mahirap magbigay ng haka-haka sa mga nangyari. Yung kanyang extradition po ay, as we all know, twice rejected ng Tribunal de Recursos ng Timor-Leste. Kaya nga po, sa aming pagkaalam ay walang dahilan upang siya ay arestuhin ng mga may kapangyarihan sa Timor-Leste. As we speak, ay ito po ay kine-question po sa mga hukuman ng Timor-Leste sa pamamagitan ng ilang petisyon. Kasama na po ang petition for habeas corpus na ang kanila pong ini-invoke ay ang probisyon ng konstitusyon ng Timor-Leste na nasasaad doon na a judicial decision is mandatory and executory and no other orders from any authorities can prevail against it. Paglilinaw pa nito Paso, malaya sa bansang Timor-Leste si Arnie Teves dahil sa pagkakadinay nga ng Timor-Leste Court na ma-extradite ito. Wala rin daw itong kinahaharap ng krimen o kaso sa Timor-Leste. Kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. What is the basis for his detention? At kung siya ay i-deport, what will be the basis for his deportation considering that, number one, extradition was already denied 2 times and the basis for the denial are 3. Number one, that there is grave danger to his life and limb. Number 2, that he may be forced to undergo torture or other inhuman punishment. And number 3, ay maaring mag-undergo siya ng mga proceedings na maaring magdulot ng injustice sa kanya. Samantala, welcome development naman sa Department of Justice o DOJ ang pagkakaresto kay Teves. Ayon dito, nakahanda sila sakaling mapapauwi na ang dating kongresista. Bagamat ikinatuwadan ng pamahalaan ng mga bagong pahayag ng Timor-Leste na nagsasabing hindi dapat manatili si Teves sa kanilang teritoryo, ay hinihintay pa rin daw ng Pilipinas ang formal na dokumento ukol dito kung siya ba ay ipapadeport bilang undocumented foreigner o ma-extradite sa bansa. Samantala, ikinatuwa din ni Pamplona Mayor Janice Tigamo ang pagkakaresto kay Teves na pangunahing akusado sa pagpatay sa kanyang asawa na si Roel Tigamo. Anya, isa itong importanteng hakbang para sa hustisya, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi maging sa buong bansa na nagimbal sa pagkamatay ng kanyang asawa at ng 9 na iba pa noong March 4, 2023. Nakaposas ang mga kamay at mga paa. Yan ang kalagayan ni dating Congressman Arnie Teves Jr. habang dinadala sa eroplano na magdadala sa kanya pabalik ng Pilipinas mula sa bansang Timor-Leste. Isinakay ito sa eroplano ng Philippine Air Force at bago mag-alas 3 ng hapon kanina ay nakalipad na ang eroplano. Si Teves ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng murder, frustrated at attempted murder kasunod ng pagpatay kay dating Governor Roel Tigamo at sa 9 na iba pa noong March 4, 2023. Siya ang tinuturong utak o mastermind sa pagpatay. Ang kanyang repatriation ngayon sa bansa ay bunsod na rin ang deportation order ng Timor-Leste government dahil sa pagiging banta umano nito sa kanilang national security. He's already in Philippine custody, in the custody of our government. And we'll bring him home so that he can face the charges. Iuwi natin siya para harapin niya lahat ng mga paratang sa kanya na nauukol sa pagpatay kay Governor Roel Tigamo at sa 12 pang tao na pinatay noong Marso 2023.
Naghintay kami ng 2 taon para mangyari ito. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ito na. Posible na mamayang gabi na ang lapag ng military plane sa Villamor Air Base at agad daw nadadalihin si Teves sa isang detention center. Maraming inihandang DOJ na maaring paglagyan kay Teves, kabilang ng NBI detention facility. Asahan na rin daw na may haharap na ito sa korte para sa kanyang arraignment. I-arraignment siya. Siyempre, health check, piano meaning fingerprints, biometrics, tapos ibubuk yung ibubuk siya. Yun. Tapos he'll be brought to court para ma-arraign siya. And so he can face his accusers and face the prosecution. Base naman sa mensahe ni DOJ spokesperson Asik Miko Clavano, hindi papayagan ng media coverage sa Villamor Air Base kung saan ilalapag ang eroplano para hindi madelay ang paglilipat kay Teves sa detention facility. Samantala, naniniwala naman si Attorney Ferdinand Topacio na hindi dapat na ipa-deport si Teves, lalo na't hindi naman pinabura ng korte ng Timor-Leste ang extradition request at kinatigan pa ang habeas corpus petition ni Teves. Sa kautusan ng korte, dapat may harap si Teves sa loob ng 48 oras upang magbigay ng paliwanag ang mga otoridad kung bakit siya inaresto. Ito ay magiging moot and academic. Ngayon pong siya ay ilalabas na ng Timor-Leste at ibabalik na po sa Pilipinas. Pakiusap daw ng mga abogado ni Teves na mabigyan sila ng impormasyon kung saan dadalhin ang kanilang kliyente. Sabi ni Topacio, gagawin nila ang lahat ng legal na paraan upang matiyak na hindi malalabag ang mga karapatan ng dating kongresista. We will avail of all legal avenues that are available to us in order to protect the rights and interests of our client. Nananalig po kami na wala po siyang kasalanan. Ito naman ang nasabi ni Topacio sa pahayag na security threat ang pananatili ni Teves sa bansang Timor-Leste. Ang sa akin lang po noon naman pong buong time na nandoon si Congressman Teves, wala naman pong nangyaring masama. Sa Timor-Leste, wala namang ginawang krimen si Congressman Teves. Samantala, si Mrs. Janice Digamo, ang byuda ni Roel Digamo, nagpaabot naman ng pasasalamat sa pamahalaan ng Timor-Leste sa pagpapadeport kay Teves. Umaasa siyang sa pagbabalik nito sa Pilipinas ay makakamitan nila ang matagal nang hinihintay na hustisya. Statement po after what happened po in DL. He's already in Philippine custody, the custody of our government. And we'll bring him home so they can face the charges. Iuwi natin siya para maharap niya. Harapin niya lahat ng mga paratang sa kanya na nauukol sa pagpatay kay Governor Roel Digamo at sa 12 pang tao na pinatay noong Marso 2023. Naghintay kami ng 2 taon para mangyari ito at kapasalamat tayo sa Panginoon. Ito na yung hinihintay namin na reckoning na dapat yung harapin talaga ang mga charges sa kanya. Sir, can you tell us ano na po yung magiging proseso pagdating nga dito sa Pilipinas? Ibubuking? Trial na yan So mag-arraignment yan. I-arraignment siya. Siyempre, health check, piano meaning fingerprints, biometrics, tapos ibubuk yung ibubuk siya. Yun. Tapos, he'll be brought to court para ma-arraign siya. Sir, custody, sinong may hawak sa kanya? So he can face his accusers and face the prosecution. But custody, sir, sino ang may hawak sa kanya muna bago hanapin po yung ang kasama order? Sa extraction team, NBI, tsaka si Assistant Secretary Eli Cruz. And we will Bureau of Immigration. I-discuss na lang namin ang details ng custody. Later on, pag dumating na rito,